dear beloved, Boss Mike Cervera. Yon, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na ngayon mga kababayan ko. Nako, oo. Meron tayong natanggap na balita mga kababayan. Oo, eto nga ho. Kung maalala nyo yung 18 Marines na hindi nyo na naririnig, nagkakagulo na sila. Bakit nagkakagulo mga kababayan ko? Wala na ho. Oo, mukhang nagkakaonsehan na ho ng bayad. Mga kababayan nasa balita na ho yan. Oo. Meron ho akong isa ring article na nabasa. Bukod sa bulong-bulungan. Nako, mga kababayan ko. Yan ho ang ating tatalakayin. At eto na rin ho, isabay na ho natin. Ito hong kay Kapman. Oo. Pero bago tayo mag-umpisa mga kababayan, huwag nyo hong kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ano po? Malaking bagay po yan dito sa ating channel. Oo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na dahil mag-300,000 subscriber na tayo. Parang kailan lang. So eto na nga ngayon mga kababayan ko. Oo. Kanina ho, ayan mga kababayan, oo, nandyan ho yung balita na eto nga ho. Breaking news. Nicholas Kapman, at saka ho etong si Jacobs are withdrawing as a defense counsel for former President Rodrigo Duterte in ICC case, mga kababayan. So ano ang ibig sabihin ho neto? Kung matatandaan ninyo, tumungo lang ho si Sara Duterte diyan po sa ICC tapos nagkaganire. Ano ba talaga ang pakay ni Sara? Nanghihinayang na ba si Sara sa mga binabayad sa kanila? 150 million. Hindi ho yan 150 pesos. Hindi ho 150 pesos na pinambabayad ni Baste. Di ba? Hindi ho 150 pesos na binibigay ni Basti sa mga batang hamog. Kung ito ho 150 million ang binabayad kay Kopman. So ano na ho mangyayari dito mga kababayan ko? Ito nga ang huling balita ay hindi nga ho napagbigyan yung kanilang hinihiling na pawalang sala si Digong dahil nga daw wala daw hong jurisdiction ang ICC sa kanyang kaso. Hindi ho umubra yon. Ang sabi ng ICC, mali ka. Hindi totoo yan. Meron kaming jurisdiction. Dahil nung panahon na yan, ginawa mo ay membro pa kayo ng ICC. Di ba yan nung pinipilit ho ng mga DDS? Kaya wala naman kang jurisdiction na yan dahil wala na tayo noon pa. Umalis na tayo sa ICC. Ganun ho yung mga banat ng apologies ni Digunyo no? Ano nangyari mga kababayan ko? Hindi ho pinagbigyan. Hanggang sa nilaban ho nila ng nilaban, mga kababayan ko 1 taon na humahigit si Digong dyan. Ano po napatunayan? 1 taon nyo na rin hindi nakikita yan. Diba? Pero ngayon, ulitin ko lang, hindi kaya tinanggal na ni Sara yan? Sabi ko sa inyo si Sara Duterte hindi yan tunay na nagmamahal sa ama niya. Walang pagmamahal sa ama niya yan, ginagamit niya lang. Bakit kanyo? Di ba nung araw pa yan, balita-balita nga mga kababayan, na hindi okay yung kanilang relasyon bilang mag-ama. Hindi lang natin alam kung gaano kalalim ang galit niya sa ama niya, kaya ganun na lang sukdulan. Sukdulan na sinusuway-suway niya yan, mga kababayan, yung ama niya. Pero ngayon, mga kababayan ko, eto na mga kababayan. Mukhang lumalabas na ang katotohanan.
O baka naman mukhang nahahapit na sa budget yung mga yan. Kasi mga kababayan, mukhang yung iba iniwan na sila. Yung mga sumusuporta. Ano? Marami yung mga sumusuporta dyan dahil akala nila si Sara ay mananalo pang presidente. Ngayon mga kababayan, nakikita na nila yung pagkakaiba at saka yung kung ano ang kakayanan meron si Sara. Mukhang yung iba'y marami nagwi-withdraw na ng suporta sa kanila. Di ba't nabanggit niya sa interview na iniwan na raw siya ng mga kaibigan niya? Hindi kaya ganon, mga kababayan ko. Baka wala na. Yung mga drug lords, yung mga kung sino-sinong mga Poncio Pilato na mga nagbibigay sa kanila ng pera o komisyon o ano pang tawag, na mga nababanggit nga ho sa mga hearing, mga kababayan, baka nahinto na. Hindi kaya ganon, mga kababayan, ayaw ng gastusin ni Sara yung kanyang pera. Kasi nga mga kababayan, baka ma-impeach na yan, sayang naman, kung isusugal pa niya. Pwede nang mabuhay ng maayos si Sara. O, di ba? Pero eto mga kababayan ko, i-connecta natin to sa 18 Marines. Hindi kaya, kasi napapabalita mga kababayan ko, na yung 18 Marines daw, magbabaliktaran na. Nagre-reklamo na ho ang karamihan. Bakit nagre-reklamo, Boss Mike? Nagkakaonsihan na daw ho ng partihan. Yung iba daw ho, hindi na ho nakakatanggap. Delikado yan. Hindi, ba't naman tayo maiinggit dyan, Anino? Wala naman dapat kainggitan kung ganyang mga trabaho. Ngayon, ganun din kay Kaufman. Bakit tinatanggal? Ano yan? Cost cutting? Kumbaga sa isang kumpanya, nagko-cost cutting na sila. Mukhang yung budget nila mga kababayan na isasara na. At eto pa matindi kapag na-press pa yung ari-arian ni Sara. Lagot na mga kababayan. Yung mga vlogger nyo. Kapag hindi nyo nasustentuhan yan, delikado. Sa bagay, mga bobo naman yung mga vlogger nyo. Ang tatangan nila, hindi kayo may pagtanggol ng todo. Hindi kayo may pagtanggol ng todo niyan. Alam nyo mga kababayan, yung ginagawa ng kampo ng mga Duterte, itong mga vlogger nila, panlaban nila fake news sa katotohanan. Kailanman hindi mananalo ang kasinungalingan laban sa katotohanan. Tandaan nyo yan. Kaya kahit nasabi ko nga magta-tumbling kayo dyan, mula monumento hanggang MOA, walang mangyayari. Lumabang kayo ng parehas, hindi yung nilalabanan nyo, yung mga katunggali nyo, mag-report na lang. Di ba? Magre-report sila, i-report nila yung mga account sa FB. Tuwan-tuwa na sila dyan. Mga gonggong pala kayo, napakadali lang gumawa ng panibagong account. Kaya kung ako sa inyo, tigil nyo na yan. Ngayon. Alam naman namin, kapag wala na, wala nang panggasolina, titigil na kayo. Malamang yung iba niyan, magbabaliktaran at maglilipatan na. Welcome naman kayo, kausapin nyo ako. Sigurado, tatahakin nyo ang tamang daan. Di ba? Ang tamang daan ang tatahakin nyo. Hindi yung dating daan, hindi rin yung bali-balikong daan. Kasi yung baliko-balikong daan, ang tungo nun, ang ending nun, babalik rin kayo sa inyong pinanggalingan. Kaya dito tayo sa tamang daan. Ang makikita nyo, maliwanag na ilaw. Ang sasalubong sa inyo, liwanag. Ang sasalubong sa inyo. At sa likod nun ay gwapong-gwapong Manong Bongbong. Alam nyo na. So, paano mga kababayan ko?
I-comment nyo ho dyan kung ano masasabi nyo sa ating tinalakay ngayon dito ho sa mga kay Kapman at iba pa na isinuko na ho. Surrender na, hindi na ho nila kaya na ipagtanggol si Digonyo. O baka naman ano sa tingin nyo? Baka naman si Sara ang dahilan kaya umayaw na sila. Siguro sabi ni Sara, wala na kaming ibabayad sa inyo, Kapman. Kaya pwede ba umalis na kayo? Yon, mga kababayan, maraming salamat po sa inyo. Ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.